Paglilibang na sari-saring pangingisda sa bukid, yan ang maghapon kong ginawa. Medyo nakakapagod pero talagang nakakatuwa lalo na kapag binigyan ka ng magandang huli sa pangingisda. Napakaganda ng panahon nung pumunta ako dito dahil halos maghapon na makulimlim. Mag-isa ko lamang sa lakad na ito kaya naman medyo hassle talaga. Dahil bukod sa nag-video na ako, marami pa akong dinadala. Hindi sama ng loob kundi mga gamit na ginagamit sa pangingisda. Katulad na lamang nitong dala na talagang medyo may kabigatan talaga. Sinimulan ko sa pagdadala o panghuhuli na maliliit na isda na gagamitin kong pamain sa kawil na pandalag. Kagaya rin lamang ng dati ang ginawa kong pagkakana ng kawil dito at nasa 10 pirasong kawil din dito ang daladala ko. Habang nagkakana ako dito, hindi ko rin maiwasan na tingnan itong isang patangan ng uncle ko. Nakatabi lamang ng pinagdadaanan ko. May 1 piraso na dalag na huli ito. Kinuha ko na rin kaagad dahil nanghihinayang ako baka makaalpas pa. Tama-tama rin naman dahil kasama ko ang isang uncle ko sa kubo na pagtutuluyan ko. At sakto ito sa amin na pang-ulam para sa tanghalian. Matapos ko namang ikana ang lahat ng kawil na daladala ko, pagbalik ko pa lamang ay may napansin na kagad ako na 1 piraso na mukhang may huli na kaagad. Malaki at mataba pero muntik pang makaalpas dahil sa lakas ng puwersa nito. Kaya naman pagbalik ko sa kubo ay may daladala na kagad ako na 2 piraso ng dalag. Pagkarating ko naman sa kubo ng uncle ko, inihaw ko na rin kaagad itong mga nyog na gagamitin ko naman sa fish trap. Pati na rin itong dalag na pang-ulam naman namin para sa aming tanghalian. Uncle ko na rin ang nagpatuloy sa pag-iihaw nito dahil ang sabi ko nga sa kanya ay ikakana ko na muna yung mga fish trap dahil sayang ang oras. Mahigit 10 pirasong fish trap din dyan ang daladala ko. Hindi ko na lamang gaano binidyohan dahil apurahan na lamang nung nagkana ako. Mabilisan lamang pero tamang-tama naman pagkabalik ko sa kubo dahil magsisimula na rin kaming kumain ng tanghalian. Napakasarap talagang kumain sa ganitong bukid lalo na kapag kainihaw na fresh na isda ang ulam at bagoong na may sili ang sausawan. Pagkatapos ng tanghalian patuloy na ulit ako sa pangingisda. Dito naman ako ngayon ng huli sa ilog ng karagdagang pamain sa aking mga kawil. Sa unang pagpandaw ko wala ako nahuli kahit 1 piraso kaya naman bumalik na muna ako dito sa kubo para magmerienda at ang ginawa ko merienda dito ay yung mga medyo malalaking tilapia na nahuli ko sa dala. Makalipas naman ng mahigit 3 oras mula nung ikinana ko itong mga fish trap na ito, pinandaw ko na rin kaagad. Sa pagkakana ko nitong mga fish trap na ito ay sinubukan ko lamang dahil kadalasan na pagkakana ko ng mga fish trap ay madalas gabi ako naglalagay pero ngayon ay sinubukan ko naman ngayong araw. Marami din namang huli kahit na mahigit 3 oras pa lamang na nakalagay ito pero ang kadalasan dito ay itong mapuputing hipon na kung titingnan mo ay napakasarap gawing kinilaw. Hindi ko na rin ito gaanong nabidyohan dahil bigla na lamang bumuhos ang napakalakas na ulan at dahil medyo hapon na ng mga oras na ito pati sa pagpandaw ko ng mga kawil ay hindi ko na rin nabidyohan. Pero kahit na napakalakas ng ulan wala rin ako nahuli kahit na 1 piraso kaya naman iniwan ko na lahat ng ikinana ko at susubukan ko naman ito ngayon pandawin ng umaga. Ito naman lahat ng nahuli ko na naiuwi ko sa bahay. Isang ulaman na rin para sa isang pamilya at hanggang dito lamang rin sa bidyong ito. Thank you for watching.